Mainit ang sikat ng araw nang huminto ang taxi sa tapat ng malawak na tarangkahan ng isang engrandeng mansyon. Huminga ng malalim si Sky bago bumaba. Bitbit ang kanyang maliit na bag na puno ng ilang pirasong damit at pag-asa. "Dito na po, miss," ani ng driver. Binayaran niya ito at marahan lumakad papasok. Kabadong pinagmamasdan ng mataas na pader at malinis na daanan. "Kaya mo to, Sky. Kaya mo to." Pagdating sa pinto, sinalubong siya ng isang babaeng nasa edad 40. May suot na unipormeng puti at may matalas na mga mata. "Ikaw ba si Sky?" tanong nito. "Opo, ako nga po." "Naku, tama nga ang sabi. Kay bata mo pa nga. Ako si Manang Selly, ang mayordoma dito. Sundan mo ko at ipapakilala kita kay Ma'am Selina." Tahimik na sumunod si Sky. Pinipigil ang kabang nararamdaman. Pagpasok sa loob, lalo siya namangha. Napakalinis, moderno, at puno ng mamahaling kasangkapan ng buong bahay. Parang hindi ito tahanan, kundi isang palasyo. "Ma'am Selina, narito na po si Sky." Ani Manang Selly, pagtapat nila sa isang babaeng elegante ang ayos at nakaupo sa isang malaking sofa. "Tuloy ka, iha. Ikaw ang bagong kasambahay? Magandang bata ka. Mahirap ang buhay ngayon, ano?" Malumanay ang boses ni Ma'am Selina, pero dama ni Sky ang otoridad sa likod ng mga salita nito. "Opo, ma'am. Napilitan po akong huminto sa pag-aaral. Kailangan ko po magtrabaho para sa paggagamot ni Mama." "Mabuti at may malasakit ka sa magulang. Basta gawin mo lang ang trabaho mo na maayos, huwag kang magiging problema." "Opo, ma'am. Gagawin ko po ang lahat." "Magpahinga ka muna. Pagkatapos ay ipapakita sa ni Sally ang mga gawain mo dito sa bahay. Ay siya nga pala, Sky." "Ano po yun, ma'am?" "Kapag dadaan ka sa pinakadulong pinto doon sa second floor, sikapin mong huwag masyadong maingay, ha. Nandun ang anak ko, nagre-review para sa exams niya." Sige po, ma'am, mag-iingat po ako." Nagpaalam si Sky at sumunod muli kay Manang Selly. Inihatid siya sa isang maliit pero maayos na silid sa gilid ng bahay. Habang inilalapag ang mga gamit, muling pumasok sa isip niya ang isang gabi na hindi niya kayang kalimutan. Isang gabi sa isang bar at ang isang lalaking nagngangalang Andre. Hindi mo na dapat balikan yun, Sky. Tapos na yun. Kalimutan mo na siya. Napabuntong hininga si Sky. Paano nga naman niya makakalimutan ng lalaking yun? Iyon kasi ang lalaking nakakuha sa kanyang virginity na bigla na lamang naglaho kinabukasan. Nagpatuloy si Sky sa pagkakausap sa kanyang sarili. "One night stand nga yun, di ba? Kasalanan mo, Sky. Bakit ka kasi bumigay?" Kinaumagahan, maaga siya nagising. Magsisimula na siya magtrabaho. Dalang bagong pag-asa, bumaba siya papunta sa kusina. Ngunit sa kanyang pagliko, halos mabitawan ni Sky ang hawak niyang baso. Paano nandito ka? Huwag mo sabing ikaw yung anak na tinutukoy ni Ma'am Selina kahapon." Nakatayo doon, nakasuot ng simpleng shirt at shorts, at kasing gwapo pa rin ng gabing huli sila nagkita. Si Andre, ang lalaking naka one night stand niya. Nagtama ang kanilang mga mata. "Wait, kilala kita. Sky, di ba?" Hindi siya makagalaw, habang si Andre ay dahan-dahan lumapit. May halong gulat at pagtatakas sa mga mata. "Anong ginagawa mo dito?" Nagtatrabaho ako dito bilang kasambahay." Inilagay ni Andre ang kanyang kamay sa bulsa at bahagyang tumagilid ang ulo, tila sinusuri si Sky. "Ikaw, kasambahay dito, sa bahay namin?" "Oo, kailangan ko kasi ng pera para sa pagpapagamot kay Mama." Hindi na natapos ni Sky ang kanyang sasabihin dahil narinig nila papalapit ang yabag ni Manang Selly. Nariyan ka na pala, Sky. Butit nagising ka na maaga. Ala, ipapakita ko na sa iyo mga gawain mo." Napatingin si Manang Selly kay Andre. "Andre, ang aga mo pala ngayon, may lakad ba?" "Wala naman po, Manang. Nagising lang na maaga." Napalunok si Sky at marahang umiwas ng tingin kay Andre. Ramdam niyang matalim na tingin ng binata na nakasunod sa kanyang likuran. "Tara na po, Manang." Habang nagtuturo si Manang Selly ng mga dapat gawin sa loob ng bahay, litaw na litaw ang pagkabalisa ni Sky. Hindi siya makapag-concentrate sa sinasabi ni Manang. Pabalik-balik sa isip niya ang eksenang yon sa bar.
Ang gabing humantong sa isang mainit na sandali. Sky, ano bang iniisip mo? Kanina pa ako nagsasalita rito pero parang wala ka naririnig. Ay, pasensya na po manang, hindi na po mauulit. Natapos ang umagang yon na may matinding kaba sa puso ni Sky. Pagsapit ng tanghali, inatasan siya magatid ng juice sa veranda kung saan naroroon si Andre. Kasalukuyan nagbabasa ng libro. Sky. Napatigil si Sky sa paglalakad, hawak ang tray ng juice. Hindi siya makatingin ng diretsyo sa binata. Pwede ba tayo mag-usap? Kahit sandali lang? Sir, kung tungkol po ito sa nangyari sa atin, kalimutan na lang po natin yun. Kumunot ang noo ni Andre at tila hindi nagustuhan ang kanyang narinig. Kailangan ko po ang trabahong ito, kaya ayoko pong sirain ang tiwala ni Ma'am Salina. Yun nangyari, burahin na lamang po natin sa isip natin. Paano kung ayoko? Wala na po akong magagawa pero ang hiling ko lang po, respetuhin yung desisyon ko. Desperado na po para sa trabahong ito, para po ito sa nanay ko. Hindi nakasagot si Andre at tila nabigla sa inasal ni Sky. Sige po, mauna na po ako. Tawagin niyo na lang po ako kung may kailangan pa po kayo. At pagkatapos nun, umalis si Sky nang hindi lumilingon pabalik. At ang tanging nagawa lamang ni Andre ay panoorin siya. Lumipas ng ilang araw na tahimik lang si Sky sa kanyang trabaho. Bagaman awkward nung una, tila wala namang balak si Andre na guluhin siya o ungkatin ang nakaraan nilang dalawa. Dahil doon, unti-unting nabawasan ng tensyon sa dibdib ni Sky. Sky, may bisita si Sir Andre mo. Pakidala itong mga merienda doon sa labas mamaya, ah? Opo, manang. Ako pong bahala. Napatitig si Sky sa mga merienda. Okay na okay naman ang buhay niya bilang kasambahay. May isang bagay lamang na patuloy na nagpapatindig balahibo kay Sky. Ang fiancé ni Andre na si Tricia, na daig pang higad kumakadikit sa binata. Hi, is Andre here? Napakunutan noon ni Sky. Nilingon niya ng bahagya ang bisita. Matangkad, maputi, sosyal ang bihis, may hawak na mamahaling bag. Nasa labas po ma'am, nagtatrabaho. Tuwango si Tricia at ngumiti. Ngunit halatang plastic yun. Umalis ito nang wala man lang pasabi. Fiancé? Yan talagang pakakasalan niya? Maya-maya, lumabas na nga si Tricia sa veranda kung saan naroroon si Andre. Abala sa pagtingin sa laptop. Dumating naman si Sky bitbit ang tray ng kanilang mga merienda. Andre! Malambing nahila ng boses ni Tricia na halos nanginginig na sa pagpupumilit na magpa-cute ang boses. Kanina pa kita hinahanap. Bakit hindi mo sinasagot yung mga tawag ko? Napatingin si Andre mula sa laptop. Walang masyadong reaksyon sa mukha at halatang hindi gustong presensya ni Tricia. Busy lang, may tinatapos sa report. Oh, grabe ka naman, love. Namimiss na kita eh. Gusto mo ba ako ang mag-massage sa'yo mamaya? Or better, let's have a dinner date sa hotel, Sabay himas-himas sa braso ni Andre. Sa gilid ng veranda, nakatuon si Sky sa pag-aayos sa mga plato, pero hindi niya napigilan ang sarili. Mahina siyang napabulong habang ginagaya ang nakakatawang facial expressions ni Tricia. Oh, Andre, love, gusto mo ba ng massage? Ay nakong arte. Nagkataong napaangat ang tingin ni Andre. Nasaksihan niya ang simpleng panggagaya ni Sky. Napakagat siya ng labi. Halos matawa. Pero sa huli, bahagya siya napailing sa kamuntik ng mapaubo dahil sa pagtawa. Love, ano nakakatawa? Napansin ni Sky na tinitignan siya ni Andre, kaya mabilis siyang napaiwas ng tingin. Samantala, wala namang kamali-mali si Tricia at patuloy pa rin sa pangungulit kay Andre. Andre, bakit ka nakangiti? Ako ba ang dahilan niyan? Hindi sumagot si Andre. Nakangiti lamang siya at nakatitig kay Sky. Sinundan naman ang tingin ni Tricia yon at nalamang kay Sky nga nakatingin ng binata. Hey, ikaw! Ikuha mo ako ng iced tea. Napataas ang kilay si Sky dahil sa tono ng pag-uutos ni Tricia. Okay po, ma'am. Tahimik na kumilos si Sky. Bitbit ang baso at pitsyel ng iced tea mula sa loob. Habang naglalakad pabalik sa veranda, hindi niya mapigilang mapailing. Akalain mo nga naman, akala niya siguro kung sino siya. Kahit mga amo kong nagpapasweldo ng malaki sa amin, hindi kami ganun kausapin. Paglapit ni Sky, nilapag niya ang baso sa mesa.
Mainhing ngumiti at nagsali ng iced tea. Ngunit bago pa man niya maibaba ang pitsyel, nagsalita ulit si Tricia. Ang bagal mo naman. Alam mo bang uhaw na ako? Reklamo nito, sabay kunot noo kay Sky. Napasinghap si Sky. Pero sa halip na patulan, ngumiti na lamang siya. Ngunit ang ngiting yon ay may bahid ng pagkasarkastiko na hindi nakaligtas sa paningin ni Andre. Pasensya na po ma'am, next time po mas bibilisan ko na. Baka po ma-dehydrate kayo sa tagal kong gumalaw. Bahagyang napaubo si Andre. Pilit tinatago ang natatawang ekspresyon. Muntik na niyang ibuga ang iniinom niyang kape. Napansin yun ni Tricia at agad bumaling kay Andre. Love, are you okay? Okay lang ako. Maya-maya pa, tumayo si Tricia at tumupo sa tabi ni Andre. Halos idikit na ang katawan sa binata. B, baka naman gusto mo kong samahan mamaya. May event ang mga kaibigan ko. Pakyut na anyaya nito, pilit kinikindatan si Andre. Bago pa makasagot si Andre, nahulog naman ang isang kutsarita mula sa tray na hawak ni Sky. Agad siyang yumuko para pulutin ito. Ngunit nadulas ng kaunti ang paa niya sa makintab na sahig. Mabuti na lamang at nasalo siya ni Andre sa mga bisig nito. Mag-iingat ka. Napalunok si Sky ng laway dahil sa lapit ang mukha niya sa binata. Agad siyang napaayos ng tindig na maaalalang kasama pala nila si Tricia. Babe, bakit ang bait mo magsalita sa kanya? Pagalitan mo, paano kung natapon sa atin ang juice na hawak niya? Tama na Tricia, aksidente lang yun. Pero... Hindi na natapos si Tricia ang kanyang sasabihin dahil sa matalim na tingin ni Andre. Dahil doon, natahimik siya at pinandilatan na lamang si Sky. Samantala, si Sky naman ay umalis na nakangiti na para bang nanalo sa loto. Pagsapit ng hapon, nang muling lumabas si Sky pagkatapos linisan ng mga bakanting kwarto, napansin niyang wala na si Tricia. Ay, salamat. Ang tahimik na dahil wala ng babaeng higad. Ano sabi mo? Agad na nanlaki ang mga mata ni Sky sa kanapalingon sa kanyang likod. Naroon si Andre na may pilyong ngiti. Babaeng higad? Si Tricia bang tinutukoy mo? Susumbong kita. Nanlamig ang batok ni Sky. Parang gusto niyang maglaho sa kinatatayuan. Wala po sir. Mali lang po siguro ang pagkakarinig niyo. Narinig ko na malinaw. Babaeng higad. Grabe ka naman. Lalo nag-init ang pisngi ni Sky. Parang gusto niyang itapon ng sarili sa bintana sa kahihiyan. Sorry po, nagbibiro lang naman po ako. Hindi po yung totoo. Napakaganda at bait po ng fiancé niyo at bagay na bagay po kayo. Natawa na lamang si Andre at napailing. Unti-unti siyang lumapit kay Sky nang may pilyon tingin. Tingin mo ba talaga yon? Pero actually, naghahanap ako ng paraan kung paano matitigil ang kasal namin. Matutulungan mo ba ako, Sky? Napatras si Sky ng bahagya. Pero napansin niyang likod na ng pader ang sumalubong sa kanya. Na-corner siya at napakalapit ni Andre. Ramdam niya ang paghinga nito. Sir, baka po may makakita sa inyo. Lumayo na lang po kayo sa akin. Walang ibang tao. Umalis na si Mama. Si Papa nasa office. Tayong dalawa lang nandito sa bahay. Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Sky. Hindi niya alam kung dahil ba sa kaba o sa kung ano pa. Sir, kailangan ko pa pong maglinis. Iniiwasan mo ba ako? Bakit, Sky? Dahil naalala mo kung paano tayo nag-enjoy nung gabing yon? Andre, hindi pa napag-usapan na natin to? Yan, mas gusto kong galit ka dahil tinatawag mo ako sa pangalan ko. Napaiwas ang tingin si Sky. Ngunit maraang hinawakan ni Andre ang kanyang baba upang magtama ang kanilang mga mata. Maraang hinaplos ni Andre ang kanyang labi. Kailangan ko nang umalis. Marami pa akong... Hindi natapos ni Sky ang kanyang sasabihin nang bigla siyang halikan ni Andre sa labi. Nanlaki ang kanyang mga mata at agad na itinulak ang binata palayo. Hindi pa nakontento si Sky at sinipa niya pa si Andre sa bataan nito. Napangiwi si Andre sa sakit. Anong ginawa mo? Halos mapangiwi si Andre sa sakit. Ngunit imbis na magalit, nakangiti ito na para bang natutuwa pa. Playboy two-timer cheater! Matapos isigaw ang mga salitang yon, dali-daling tumakbo si Sky paalis. Hawak ang dibdib niyang napakabilis ng tibok. Pagkatapos na nangyari, walang ibang ginawa si Sky kundi ang buong araw na umiwas sa binata. Pagsapit ng gabi, nagtungo si Selena sa silid ng kanyang anak upang komprontahin ito. Andre, anak, pwede ba kitang makausap?
Hindi naghintay pa si Selena, siya na mismo ang pumasok at nagsara ng pinto. May nagsumbong sa akin na kasambahay, hinalikan mo raw si Sky kanina. Ginawa mo ba talaga yon? Nasa upuan lamang si Andre, nakasandal at kunot ang noo. Pero sa halip na magpaliwanag agad, tila wala sa sarili. Nasa upuan lamang si Andre, nakasandal at kunot ang noo. Pero sa halip na magpaliwanag agad, tila wala sa sarili niyang tinapik ang kanyang labi gamit ang kanyang hintuturo. Parang inaalala pa nangyari. Unti-unting sumilay ang pilyong ngiti sa kanyang mga labi. Andre, anong iniisip mo dyan? Tinuturing kitang matinong anak pero kung kani-kanino ka na lang naglalandi sa loob ng bahay natin. Huwag kang makapaglaro sa mga katulong natin, anak. Lalo na kay Sky. Nagtatrabaho lamang siya para sa ina niya. Ma, hindi ko naman hahayaang mawalan siya ng trabaho. Talaga? Tingin mo hindi mangyayari yon? Ilang buwan na lang, kasal yun na ni Tricia. Paano kapag nalaman niya yon? Di mas mabuti ma. Alam mo namang ayoko siyang pakasalan. Napasapo si Selena sa kanyang ulo at mabigat na napabuntong hininga. Hindi ba't kasunduan yun ng daddy mo na magpapakasal ka muna bago niya ipapasa sa iyong kumpanya? Ano, ayaw mo na makuha ang kumpanya? Gusto ko pa rin ma, pero may ibang plano na ako ngayon. Hindi ko na pakakasalan si Tricia. Si Sky nang gusto ko. Napahawak si Selena sa kanyang dibdib at halos himatayin pa. Ilang santo ang kanya natawag ng mga sandaling yon sa pag-asang baka nagkamali lamang siya ng pagkakarinig. Oh Diyos ko, ano na po ba nangyayari sa anak ko? Bulong ni Selena sa kanyang sarili habang si Andre ay nakangiti pa rin at tila nasa malayo ang isip. Kinabukasan, maaga nagwalis si Sky sa hardin. Mabigat ang loob. Tila hindi pa rin makarecover sa nangyari kahapon. Ang kapal na mukha ng lalaking yun. Akala mo kung sino? Basta-basta na lang hahalikan ako? Playboy talaga. Cheater. May fiancé na nga. Ay naku, Sky. Ano ba napasok mo dito? Bakit sa dinahamirami ng lugar? Dito pa talaga nakatira ang lalaking yun. Habang patuloy sa pagwawalis, lalo naiinis si Sky at hindi namamalayan lumalakas na ang bawat hagod ng walis tingting sa lupa. Kung lalapit ulit ang lalaking yun at may balaking masama, ay naku, talaga lang. Anong gagawin mo kapag lumapit ulit ako? Biglang may boses ng lalaki sa likuran niya. Napatalon si Sky sa gulat at kasabay ng kanyang reflex, biglang iwinasiwas si Sky ang walis, diretso sa tiyan ng bagong dating na si Andre. Ugh! Napaungol si Andre, bagyang napatras habang yakap ang tiyan. Nanlaki ang mga mata ni Sky. Ay, Sir Andre, Diyos ko po, sorry, hindi ko pa sinasadya. Napahawak si Sky sa kanyang dibdib, halatang kabado at namumula na ang mukha. Nilapitan niya agad ang binata. Sir, okay na po ba kayo? Sobrang sorry talaga, nagulat lang po ako. Si Andre naman, kahit bahagyang nakayuko pa at hawak ang natamaan niyang tiyan, ay biglang umiti, sabay tawa. So ganito ang welcome mo sa akin sa ganitong kaaliwala sa umaga, Sky? Hindi po sir, promise po hindi ko sinasadya. Akala ko po kasi hindi ko naman po alam na kayo po pala yun. Bakit po ba kasi kayo nang gugulat? Napangisi si Andre habang marahang inaayos ng kanyang polo. Napapamura ka pala habang iniisip ako. Grabe naman palang epekto ko sa iyo, Sky. Hindi po yun ang ibig kong sabihin. Napaubos si Andre at inayos ang kanyang sarili. Sa pagkakataong yon, biglang naging seryoso ang binata. Sorry sa ginawa ko kahapon. Napataas ng kilay si Sky at tila hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Hindi ko dapat ginawa yun, lalo na't walang paintulot mo. Sana wag mo akong pag-isipan na masama. Pinangunahan lang ako ng nararamdaman ko. Alam mo naman simula nung gabing yun, sobrang interesado na ako sa'yo. Dapat ba akong matuwa dyan o maalarma, sir? Bahagyang natawa si Andre at napatango-tango. I get your point, pero may papangako kong hindi na mauulit yun. Promise. Itinaas ni Andre ang kanyang palad na para isa itong panata. Tumango naman si Sky at napahinga na maluwag. Ay, okay po. Mabuti naman po kung ganun. Ayoko na pong maipit pa pag nagkagulo kayo ni Ma'am Tricia. Siguradong hindi ako titigilan nun kahit anong mangyari. Tungkol dyan sa kasal at kay Tricia. Hindi natuloy ang kasal namin. Ha? Paano? Bakit? Dahil ipinatigil ko. Pinatigil? Kung ganun? Noon pa man ayoko na sa kanya. Napatango-tango si Sky saka napabulong sa kanyang sarili. Halata naman. Ano to? May iba ako nagugustuhan ngayon.
Tumango-tango lamang si Sky at tila hindi na interesadong makinig. Upang madistract ang kanyang sarili, kumuha siya ng isang yema candy na nasa kanyang bulsa. Uy, ano yan? Mukhang masarap ah. Napatitig si Sky kay Andre at bahagyang nagulat. Yema candy, gusto mo? Inabutan ni Sky si Andre at tinanggap naman ito ng binata. Masarap nga. Parang may pamilyar na lasa pero parang ngayon ko lang ulit natikman. Gawa yan ng nanay ko. Kapapadala niya lang sa akin kahapon. Marami pa ako dito kung gusto mo. Ngunit hindi pa man iaabot ni Sky ang mga candy, napansinan niya ang pagbigat ng hininga ni Andre. Napahawak ang binata sa kanyang liig at bigla na lamang bumagsak sa lupa. Sir, ano nangyayari sa inyo? Tulong! Tulong! Tahimik ang buong kwarto ni Andre. Nasa kamang binata at mahimbing na natutulog. May bahid pa rin ang pamumula ang balat at leeg nito dala ng allergic reaction na mula sa mani na nilalaman ng yema candy. Mabuti na lamang at anditong family doctor. Matagal na panahon na rin nung huling nangyari to. Nasa tabi ng kama si Sky. Nakaupo sa isang maliit na upuan, habang si Selena naman ay nakatayo sa may paanan ng kama. Bitbit ni Selena ang isang maliit na mangkok na malamig na tubig at face towel. Sky, huwag mo masyadong sisihin ang sarili mo. Hindi mo naman alam na allergic siya sa mani. Yung palang yema na yun, may mani pala sa loob. Hindi mo sinadya yun. Malumanay na saad ni Selena. Mas lalo namang nanlumo si Sky dahil sa lambing ng boses ng ina ng binata. Kung hindi ko po inabutan siya ng candy, hindi po siya magkakaganito. Muntik na pong mapahamak si Sir Andre dahil sa akin. Okay naman na siya, Sky. Na-injection na ng anti-allergy. Makakabangon na rin yan mamaya. Hayaan mo na muna siya magpahinga. Ako nang bahala kay Andre. Ikaw, magpahinga ka na rin. Nako, ako na po ma'am. Ako na lang po magbabantay. Gusto ko po sanang bumawi kahit na papano. Napangiti si Selena sa kanyang anak sa kanapailing. Sige, tawagin mo na lang ako kung may kailangan ka. Nasa baba lang ako. Lumabas si Selena ng kwarto at maingat na isanara ang pinto. Naiwan si Sky sa tabi ni Andre habang tahimik na pinagmamasdan ng binata. Kahit may pamumula at bahagyang pamamagang ilang bahagi ng balat nito, hindi maitatangging gwapo pa rin ang binata. Sorry talaga, Andrea. Hindi ko talaga alam na allergy ka sa mani. Hindi ko sinasadya. Dahan-dahan niyang isinausaw ang face towel sa malamig na tubig, piniga at marahang ipinuna sa leg ni Andre. Maingat ang bawat galaw niya, waring natatakot makasakit palalo. Sana gumising ka na. Promise, kalilimutan ko na lahat ng kasalanan mo basta gumising ka lang agad. Tahimik ang buong kwarto maliban sa mahinang tunog ng mga kilos ni Sky. Sandali, tumitig si Sky sa mukha ni Andre. Maputi ang balat, makapal ang kilay, at kahit nakaidlip, tila may pilyong ngiti pa rin sa labi nito. Kahit ganito na ang lagay mo, pakiramdam ko nangaasar ka pa rin. Nakakainis. Gumising ka na kasi. Ngunit kahit anong sabihin ni Sky, tulog na tulog pa rin si Andre. Napabuntong hininga na lamang siya at napasandal sa kama habang pinapanood ang binata. Dumaan ang ilang oras, ngunit dahil sa pagod at puyat, hindi na namalayan ni Sky na nakatulog na rin siya. Nakasandal siya sa gilid ng kama, ang ulo nakapatong kay Andre habang bahagyang nakabuka ang bibig niya. Aray. Nang magising si Andre, agad niyang napansin si Sky na nakatulog ng mahimbing sa tabi niya. Bahagyang magulong buhok sa mukha at pinakakapansin-pansin ang bahagyang nakaawang na bibig ng dalaga na tila walang pakialam sa mundo. Hindi napigilan ni Andre ang sarili, bagya siyang napatawa. Ang cute naman ng bantay ko, akalain mo nga naman. Nagpumili tumupo si Andre, marahang bumaling paharap kay Sky. Pinagmasdan niya ito ng matagal. Sungit-sungit kanina. Ngayon, tulog na parang anghel at hindi makabasag pinggan. Baka paggising nito, mabubugbog na naman ako. Napatingin siya sa bahagyang bukas sa bibig ni Sky at muling natawa bago kinuha ang kanyang cellphone upang kumuha ng isang selfie kasama si Sky. Ilang sandali pa, gumalaw si Sky. Bahagyang gumalaw ang ulo ni Sky at tuluyang napasandal sa balikat ni Andre. Natawa ang binata. Hindi ko alam kung matatawa ako o may in love lalo. Hindi niya napigilan ng mapangiti habang patuloy na nakatitig kay Sky na mahimbing pa ring natutulog. Maya-maya pa, unti-unting nagmulat ang mga mata ng dalaga. Andre, sir, gising na po kayo. Napangiti si Sky.
Kitang-kita ang saya sa kanyang mukha. Ngunit na makita niya ang mapupulang rasya sa leeg at braso ng binata, bahagya siya nalungkot. Mawawala din to pagkatapos ng ilang araw. Gwapo pa rin naman ako, di ba? Nagpusing pa si Andre. Bahagyang natawa naman si Sky at napatango. Sige na nga lang, pagbibigyan kita dahil atraso ko to sa'yo. Bahagyang natawa na lamang si Andre. Si Sky naman ay napailing saka nagsimulang ayusin na mga gamot at ilan pang gamit sa kwarto. Sa pagkakataong yon, habang abala si Sky sa pag-aayos at si Andre na may tahimik na nakamasid, pareho nilang hindi may tanggi na may kung anong kakaibang damdamin ang unti-unting namumuo sa kanilang dalawa. Kinabukasan, bandang hapon, nakatambay si Sky sa gilid ng veranda habang nilalampaso ang sahig. Suot pa rin yan simpleng t-shirt at short. May nakaipit na panyo sa noo bilang pamuna sa pawis. Kailangan ko ng bilisan. Kailangan pa naming maglinis sa susunod na palapag. Kaya mo to, Sky. Biglang bumukas ang pintuan ng veranda. Lumabas si Andre, bagong paligo, nakasuot ng maluwag na puting polo at nakabukas ng ilang botones sa bandang dibdib. Sky, nandito ka lang pala. Sir Andre, kumusta na po ang pakiramdam ninyo? Lumapit si Andre na may mahinahong ngiti. Ayos na ako, wala nang rashes, nakakahinga na ng maayos. Salamat sa pag-aalaga mo kahapon Kasalanan ko naman yun, pero mahalaga okay ka na ngayon, sir. Akala ko talaga katapusan na ng buhay ko, Diyos ko. Napatawa si Andre at napailing. Mukhang dami mo pang kailangan gawin, tutulong na ako. Ay, sir, wag na po. Trabaho ko naman to Baka pagalitan pa ako ni Manang Celia kapag nakita niya kayong ginagawang trabaho ko. Nag-agree na tayo, di ba? Andre lang dapat pag tayo lang ng magkasama. Napakamot si Sky sa kanyang ulo. Hinayaan niyang hawakan ni Andre ang walis at nagsimula itong magwalis, ngunit may napansin ng dalaga. Ang bagal mo at saka parang mas lalong dumumi ang sahig. Natawa si Andre at napailing. Pasensya na, akala ko ang dali lang Kasi naman wala akong masyadong experience sa pagwawalis, pero kung tuturuan mo ko. Napangiwi si Sky at hindi makapaniwala. Gayunpaman, lumapit pa rin siya sa binata. Ganito kasi, hawakan mo na mababa para mas kontrolado. Tapos, walisin mo na dire-diretso. Sumunod naman si Andre sa itinuturo ni Sky. Ganito pala. Salamat sa pagtuturo. Maya-maya, napatingin si Andre kay Sky at tila may bumabagabag sa isip. Sky, pwede ba ako magtanong? Oo naman, ano yon? Sabi kasi ni Mama, nag-aaral ka raw noon pero huminto ka muna. Magkwento ka naman ng kahit konti. Bahagyang natigilan si Sky. Inayos ang pagkakahawak sa walis at napahinga ng malalim. Hindi ko inasahan na magiging interesado ka sa buhay ko. Hindi ba pwede? Gusto ko lang na mas makilala ka. Napaiwas ang tingin si Sky at hindi maiwasang mapangiti. 4th year na dapat ako. Tourism ang course ko pero kailangan ko huminto para kay Mama. Pero wala naman akong pagsisisi dahil babalik naman ako kapag natapos ng operasyon niya. Malapit na makumpletong ipon ko kasi nagbigay ng advance si Ma'am Selena. Aabutin ko pang pangarap ko. Ano bang pangarap mo? Kumiti si Sky saka tumitig sa kalangitan. Tulad ng pangalan ko, gusto kong maabot ang langit. Gusto kong maging isang flight attendant. Napangiti si Andre, tila natuwa sa narinig. Flight attendant? Uy, bagay sa'yo. Ang ganda ng boses mo tapos may presence ka. O siya, sige nga, sample naman dyan. Paano ka magsasalita sa loob ng aeroplano? Ha? Kailangan pa ba talaga? Nakakahiya no? Sige na, mahiya ka rin ba kapag andun ka na tagtatrabaho? Napabuntong hininga si Sky pero ngumiti rin. O siya, sige na nga. Lumapit siya ng kaunti, tumuwid ang tayo, saka ginayang pagkilos ng isang cabin crew. Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome aboard Flight 143 with service from Manila to Cebu. We ask that you please fasten your seatbelts at this time and secure all baggage underneath your seat or in the overhead compartments. Habang nagsasalita si Sky, hindi malis niya ang ngiti sa labi. Tila nahipnotismo siya sa lambing at professional na tono ng dalaga. Ano, okay ba? Tingin mo papasaba ako? Natauhan naman si Andre na matapos si Sky dahil sa biglaang tanong nito. Oo, ang ganda mo, ang ganda ng pagkakasabi mo. Lalong namula ang pisngi ni Sky. Napaiwas siya ng tingin at bahagyang napangiti. Salamat. Ikaw, anong course na pinag-aaral mo ngayon? Unlike sa akin, for sure, graduating ka na, di ba? Engineering, civil engineering. Tumungo si Sky at hindi mapigilang mamangha.
Kahit na gusto ni Dad na mag-business related course ako sa ibang bansa nun, pinilit kong kunin ang engineering dahil ayokong iwan si Mama. Siguradong madalas siyang mapapag-isa dahil lagi ring wala si Papa. At saka engineering talagang gusto ko noon pa man. Napangiti si Sky at muling kinuha ang walis tampo. Kung ganoon, balang araw, ikaw na si Engineer Andre. Nagtawa na ng dalawa at napailing si Andre. Ikaw pa lang ang unang tumawag sa akin yan pero para nagugustuhan ko nga. Napatingin si Sky sa malayo. Tila hindi na alam ang sasabihin. Ngunit hindi maalis ang ngiti sa labi ng dalaga. Marahil ay dahil gising na si Andre o dahil sa kilig na nararamdaman niya, dala ng munting pagkakataong may nalaman sila tungkol sa isa't isa. Alam mo Sky, ang sarap pala ng ganito. Yung naibabahagi mo sa ibang tao mga pangarap mo. Hanggang sa pakiramdam. Ang totoo, medyo nakakatakot. Nandun na yung pressure na baka hindi ako maging successful at madisappoint ko ang mga magulang ko. Pero kanina, nung nakita kita na hindi natinag sa kabila ng lahat patuloy pa rin naniniwala na kaya mong abutin ang pangarap mo. Na-inspire ako. Salamat, Andre. Ganun lang naman ang buhay Patuloy tayong lalaban kahit ano pang pagsubok ang dumating. Lalo na kung dahilan tayo at pangarap na gustong abutin. Napangiti sina Andre at Sky sa isa't isa. Sa pagkakataong yon, tila isang hindi may paliwanag na pakiramdam ang tuluyang naglapit sa kanilang mga puso. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unting lumalago ang kakaibang damdamin sa pagitan ni Sky at Andre. Hindi nila ito ipinapakita sa iba, ngunit ramdam nila ang init ng pagkakaibigan na unti-unting nagiging higit pa. Sa mga simpleng ngiti, mga palihim na pagtitinginan at mga usapang walang patid, nabubuo ang isang lihim na relasyon na pareho nilang niyayakap ng may kilig. Saan mo ba ako dadalhin? Baka hanapin ako ni Manang Celia. Napangiti lamang si Andre habang marang hinihila si Sky patungo sa liblib na parte ng kanilang mansyon. Pumasok sila sa isang abandonadong kwarto na tila isang storage room na. Nang makapasok, marang hinalikan ni Andre si Sky sa labi. Pumunta pa talaga tayo dito para dyan. Bahagyang natawa si Sky habang nakatitig sa mga mata ni Andre. May papakita ako sa'yo. Isang lugar na sobrang importante sa akin. Tara. Maingat na inalalayan ni Andre si Sky upang masiguro na hindi ito mauuntog o masusugatan sa mga nakatambak na gamit. Sa dulo ng magulong kwarto, isang maliit na pinto ang bumungad sa kanila. Nang buksan ito ni Andre, namangha si Sky sa nakita niya. Wow! Kaninong kwarto to? Napalingon si Sky sa buong paligid. Maraming fairy lights, mga laruang pambata na panlalaki, at ilang mga kagamitan tulad ng libro. Meron ding isang tent sa gitna. Dito tayo sa loob, pasok ka. Naupo si Sky sa loob. Ano to lugar na to? Hindi to nabanggit ni Manang Celia sa akin noon Parang secret hideout ko na rin to. Si Mama lang at ako nakakaalam dito dahil dito ako lagi nagtatago noon kapag pinapagalitan ako ni Papa. Hanggang ngayon, pumupunta pa rin ako dito kapag gusto ko makapag-isip. Kung ganon, importante sa yung lugar na to, bakit sinabi mo to sa akin? Bakit naman hindi? Importante ka naman sa akin, girlfriend kita. Ang lahat ng sa akin, sa'yo din. At lahat ng sikreto ko, dapat alam mo. Natawa lamang si Sky at napailing. Ikaw talaga? Hindi naman kailangan lahat malaman ko. Girlfriend mo pa lang naman ako. Umiling si Andre at ngumiti. Kinuha niyang isang photo album at dumapa sa sahig. Ginaya naman siya ni Sky. Tignan mo, ito ako nung binibinyagan ako. Wala ka palang buhok ng bibi ka? Nagtawanan silang dalawa. Tumangot-tango si Andre. Oo, nag-alala din sila mama nun. Akala talaga nila may kung anong kondisyon ako. Pero nung nag-isang taon ako, tumubo rin naman. Ito, ikaw din ba to? Napatingin si Andre sa isang litrato kung saan nakasuot siya ng Superman costume. Oo, ako rin yan. Pero alam mo, play ito sa school namin. Ako ang gumanap na Superman. Proud na proud si mama at papa sa akin dahil ako ang bida dito noon. Ang cute mo naman. Parang gusto ko tuloy kitang makita ulit na nakasuot ng ganitong costume. Agad na umiling si Andre bilang hindi pagsang-ayon. Tumawa naman si Sky dahil biro lamang yon at inasahan niya ang reaksyon ng binata. Ito, tignan mo kung sino to. Nanlaki ang mga mata ni Sky na makita niyang huling picture na nasa album. Litrato niya iyon habang natutulog. Teka, ito yung nagkaroon ka ng allergic reaction. Kinunan mo ako ng litrato? At saka bakit ganitong picture pa? Marami akong picture na mas mukha akong tao. Tignan mo, bukas pa ang bibig ko dito.
Pilit na tinanggal ni Sky ang litrato, ngunit hindi nagpaawat si Andre na natatawa pa. Mas gusto ko to kasi ang cute mo dito. Paano namang naging cute yan? May laway pa nga oh. Natawa lang si Andre at napailing. Nakatitig lamang siya sa litrato at bakas ang saya sa kanyang mukha. Napangiti rin si Sky. Ewan ko talaga sa'yo Andre, minsan ang word mong mag-isip. Napalingon si Andre kay Sky at napangiti. Ganun yata talaga kapag nagmamahal. Nagiging weird tayo at kayang gawin ng mga dating hindi naman natin ginagawa. Napangiti si Sky at bahagyang inilapit ang kanyang mukha upang halikan si Andre sa labi. Dampi lamang sana yon, ngunit nagawa ni Andre na hawakan ng batok ng dalaga at lalong pinaglapit ang kanilang mga labi. Sky. Ramdam ni Sky ang pagbalot ng init sa kanyang sistema. Mas ninigpitan pa ni Andre ang yakap sa kanya. Muling naglapit ang kanilang mga labi. Ngayon ay mas mapusok at mas mainit. Maingat na inihiga ni Andre si Sky sa loob ng tent nang hindi pinuputol ang kanilang halik. Baka may makakita sa atin dito. Walang ibang pumupunta dito kundi tayo lang. Pinagapang ni Andre ang halik sa pisngi ng dalaga. Pababa sa leeg, dahilan para mapakagat-labi si Sky. Napapikit siya at hinawakan ng balikat ang binata. Ramdam ang init na nagmumula sa bawat haplos at halik. Andre, lalong lumalim ang kanilang halikan. Ang mga kamay ni Andre ay maingat na dumudulas sa baywang ng dalaga. Habang si Sky naman ay hinahaplos ang buhok ng binata. Sa bawat halik, sa bawat haplos, ramdam na ramdam ang pag-ibig na patuloy na namumukadkad sa pagitan nila. Mahal kita, Sky. Namumula si Sky at hindi makatingin ng diretsyo. Ngunit ngumiti siya at pinisil ang kamay ni Andre. Mahal din kita, Andre. Muling naglapat ang kanilang mga labi. Ngayon ay puno ng kasiguruhan. Mabilis ang mga sumunod na araw. Sa kabila ng pagiging abala ni Sky sa trabaho at ni Andre sa kanyang negosyo, patuloy ang kanilang pagmamahalan. Ang kanilang mga ngiti, mga titig at mga hawak kamay ay tila naging bahagi na ng kanilang araw-araw. Isang hapon, habang nagpapahinga si Sky sa veranda, palihim na lumapit si Andre. May dala siyang malamig na inumin at ilang pirasong prutas. Pagod ka na naman, Sky. Ito, inom ka muna ng tubig habang wala pa si Manang Celia. Salamat, Andre. Grabe ka rin ha. Ang galing ng timing mo. Binabantayan mo ba ako buong araw? Hindi naman. Nararamdaman ko lang kung kailan mo kailangan ng tender love and care ko. Ang galing ko, no? Ay nako, ewan ko talaga sa'yo. Marami ka bang ginawa? Kung gusto mong magpahinga, sabihin ko kay mama. Ano ka ba, Andre? Nakakaya naman kung ganun. Trabaho ko to kahit na may relasyon tayo. Alam niyo naman ang tungkol sa atin. Hindi mo kailangang mahiya. Napangiti si Sky at napailing. Hindi, okay lang ako at hindi ko gagamitin ng privilege bilang girlfriend mo kasi katulong din ako dito tulad ng iba. Napatango-tango naman si Andre at tila kumbinsido sa kanyang narinig. Kaya mahal na mahal kita eh. Napailing si Sky, ngunit sa kaloob-looban niya ay hindi niya maiwasang makaramdam ng kilig. Hindi na nila namalayang masyado nang naglalapit ng kanilang mga katawan. Nakatingin si Andre sa mga mata ni Sky, at si Sky naman ay hindi mapigilang mapangiti. Gusto ko na mag-date tayo sa labas. Paano yun? Baka malaman ng mga ibang katulong dito at mag-report sa papa mo. Natigil naman si Andre na mapagtanto yun. Hindi pa alam ng kanyang aman tungkol sa relasyon nila ni Sky, kaya naman itinatago muna nila hanggang sa makahanap ng magandang pagkakataon upang sabihin. Oh, bakit nalungkot ka? Wala naman. Napaisip lang ako na baka hindi okay sa'yo na nagtatago tayo. Pasensya na. Alam ko namang mala fairy tale tong relasyon natin eh. Magkaibang mundo natin. Kaya kung may mangyari man, handa ako. Ang mahalaga lang sa akin, itong present. Kung saan masaya tayong dalawa. Para sa akin, para na itong isang dream come true. So, sinasabi mo na okay lang sa'yo maghiwalay tayo kung sakaling paghihiwalayin tayo? Hindi sumagot si Sky. Ngumiti lamang ang dalaga at bahagyang natawa. Bumusangot naman si Andre. Ayokong mangyari yun, Sky. Para sa akin itong meron tayo ngayon, hindi lang laro o simpleng pag-ibig na kukupas lang. Gusto kitang makasama pa ng matagal, ng habang buhay. Dahan-dahang inilapit ni Andre ang kanyang mukha upang halikan ng dalaga sa pisngi. Ngunit bago pa man maglapat ng kanilang mga balat, isang malalim at mabigat na boses ang umalingaw-ngaw. Andre! Agad na naghiwalay ang dalawa. Para bang mga batang nahuli sa kalokohan. Tumayo si Sky at yumuko bilang paggalang. Si Antonio,
ang ama ni Andre, nakatayo sa pintuan ng veranda. Ang mga mata ay matalim ang titig sa kanila. Andre, ano ito nakikita ko? Galit na tanong ng kanyang ama. Dad, makinig ka muna. Sagot ni Andre, pilit na kalmado ang boses. Hindi mo ba naiintindihan? Siya'y kasambahay dito. Anong klaseng kahiyan ang ginagawa ninyo? Patuloy na buliyaw ni Mr. Villarreal. Hindi makapagsalita si Sky. Halos lumuha na siya sa hiya at kaba. Nanginginig ang mga kamay niya habang nakayuko pa rin. Sir, pasensya na po. Hindi ko ho intensyong... Huwag ka munang sumali sa usapang ito. Kailangan ko muna makausap ang anak ko. Lumingon si Andre kay Sky at hinawakan ng kamay nito. Pinigilan ng panginginig. Ilang sandali pa, dumating naman si Salina na mukhang nagmamadali din. Anton, hindi mo naman sinabing uuwi ka pala. Sana nagpaluto ako ng paborito mo. Salina, alam mo ang tungkol dito? Itinuro ni Anton sina Sky at Andre na magkahawak ang kamay ngayon. Napalunok si Salina ng laway at pilit ang umiti. Sky, pasok ka muna sa loob. Mag-uusap lang kaming tatlo. Bakit mo siya paalisin, Salina? Dapat niyang marinig ang lahat ng pag-uusapan natin dito dahil involved siya sa anak natin. Sabad ni Antonio sabay tingin sa kanyang asawa. Anton naman, ngayon ka na nga lang umuwi, nagwawala ka pa. Pwede bang pakinggan mo muna ang anak natin? Napaayos naman ang tindig si Anton at napaubo. Naupo siya sa upuan ngunit hindi inaalis ang tingin sa kamay ng anak niyang nakahawa kay Sky. Dad, ako ang may desisyon sa buhay ko. Si Sky ang gusto ko, mahal ko siya. Mahal? Anong alam mo sa pagmamahal? Ginagawa mo lang ba ito para makuha ang mana mo? Bahagyang nagulat si Sky sa kanyang narinig. Hindi nabanggit ni Andre sa kanyang kahit anong tungkol sa mana. Kaya mo ba pinatigil ang kasal mo kay Tricia kasi mas madaling hiwalayan ang isang kasambahay kapag nakuha mo na lahat ang gusto mo? Dad, hindi po ganun. Mahal ko po talaga si Sky. Wala na po akong pakialam sa mana. Kung tututulan niyo po kami, aalis kami. Pati ako. Ano? Napasa po si Selena sa kanyang ulo at halos ihimatayin sa kanyang narinig. Si Andrea nag-iisa nilang anak at alam niyang kayang-kaya nitong totohanin ang kanyang binitawang salita. Aalis ka? Ikaw, ano pangalan mo? Mukhang bago ka rito. Napalunok si Sky ng laway bago magsalita. Sky po. Sky. Sabi ng anak ko, aalis siya kapag hindi ako pumayag. Mawawalan siya ng kahit na ano. Mamili ka. Bibigyan kita ng blankong tseke. Maghiwalay lang kayo at umalis ka dito sa mansyon. O aalis kayong magkasama ng anak ko na tatanggalan ko ng kahit anong ari-ari ang nakapangalan sa kanya. Napaawang ang bibig ni Sky sa kanyang narinig. Napatingin siya kay Andre. Kitang-kita sa mga mata ng kanyang nobyo na handa itong bitawan ng lahat para sa kanya. Sasama po ako kay Andre. Bahagyang natawa si Anton. Napalingon siya sa kanyang asawa. Selena, tignan mo sila. Akala yata nila sapat ng pag-ibig para mabuhay sa mundo. Masyado pa kayong bata. Mukhang marami pa kayong hindi naiintindihan. Sir, mawalang galang na po. Pero kahit na tingin niyo ay bata pa ako, marami na po ako napagdaan ng hirap. At ngayon lang po may nagmahal sa akin ng tulad ng pagmamahal ni Andre. Kaya po namin lampasan ng kahit na ano. Mahirap, opo. Pero kakayanin po namin kahit na kailangan pa naming magdoble kayod. Narinig ni Antonio ang mga sinabi ni Sky. Ilang sandali siyang natahimik. Tinitigan lamang ang dalawa. Napabuntong hininga ito at unti-unting tumayo mula sa kanyang upuan. Dad, tama si Sky. Kung talagang hindi niyo matanggap, handa po kami magsimula kahit saan. Hindi naman po kami umaasa sa pera niyo. Tahimik pa rin si Antonio. Maya-maya'y napailing ito at bigla na lamang napatawa. Isang tawa na hindi galit o nanlalait, kundi tila may halong pagod at pagkaaliw sa kaligtasan ng ulo ng kanyang anak. Aba, matigas na talaga ang ulo mo, Andre. Umiling ito habang may ngiting sumilay sa labi. At ikaw naman, Iha, matapang ka rin pala. Hindi ko inasahan yon. Nagkatinginan sina Sky at Andre. Parehong litong-lito sa naging reaksyon ni Antonio. Anton, tama na muna. Pagod ka rin sa biyahe. Magpahinga muna tayo. Pag-usapan natin ito ng maayos sa ibang pagkakataon. Napatingin si Antonio kay Selena saka tumango. Oo nga. Marami pa tayong pag-uusapan. Pero ngayon, pahinga muna. Ani Antonio bago muling lumingon sa magkasintahan. Huwag muna kayong magpakampante. Hindi pa tapos ang usapan natin. Ngumiti si Selena kina Sky at Andre.
Tila may pag-asang maaayos din ang sitwasyon. Sky, Andre, mauna na muna kami ni Papa mo ha. Magpahinga na rin kayo, mag-dinner tayo mamaya. Sige ma, ako na pumbala kay Sky. Bahagyang umiti si Sky at mahigpit na hinawakan ng kamay ni Andre. Si Andre naman ay tumango at ngumiti rin. Nang makapasok na mag-asawa sa loob ng bahay, bahagyang napayakap si Andre kay Sky. Anong gagawin natin? Saan tayo titira kapag pinalayas tayo? Napatingin si Sky sa kanya, pinisil ang kamay ng binata. Kita ang pag-alala sa mga mata ni Andre. Ewan ko, pero hindi naman siguro aabot sa ganon. Pero kung sakali, may naipon naman ako kahit paano. Pwede tayong maniran sa bahay namin at pag nakaipon, mag-rent muna ng maliit na apartment. May ipon din ako at saka kung kailangan, pwede ako mag-apply ng trabaho kahit part-time muna habang hindi pa tapos ang internship ko. Kahit sa cafe o kahit sa office work, basta may kita. Tumango si Sky at napangiti. Ako rin, pwede ako mag-freelance work online, dagdag na rin yun. Nagkatinginan silang dalawa, parehong kinakabahan sa maaaring mangyari, pero ramdam sa mga mata nila ang determinasyon. Basta ang mahalaga, kasama kita Sky. Kahit magsimula tayo sa maliit, okay lang. Hindi ako matatakot basta't magkasama tayo. Kaya nating pag-ipunan lahat ng kailangan natin. Ngumiti si Sky. Dama ang kabuuan ng sinseridad ni Andre. Ang totoo ako rin, hindi ko alam ang eksaktong mangyayari pero alam kong kakayanin natin. Hindi naman kailangan ingrande agad. Basta't may plano, may tiyaga. Total, patapos ng recovery ni nanay. Biglang ngumiti si Andre, bahagyang napatawa. Oh, di ba? Ang galing natin magplano. Hindi pa man nangyayari, ready na agad tayo. Napatawa na rin si Sky sabay yakap na mahigpit kay Andre. Kailangan nating maging ready kasi hindi ganun kabait ang mundo tulad ng sabi ng daddy mo. Pero sigurado ka ba? Nandito ang mas maayos sa buhay para sa'yo, Andre. Isusugal mo ba ang lahat para sa akin? Sa isang katulad ko? Oo, Sky. Isusugal ko ang lahat ng walang pag-aalinlangan. At kahit anong mangyari, hindi kita pababayaan. Sandaling natahimik ang dalawa. Sabay nagkatinginan ulit. Pareho nilang alam na bata pa sila. Marami pa silang kailangang matutunan at pagdaanan. Pero isa lang ang malinaw sa kanila. Handa silang harapin ang lahat na magkasama. Sa loob ng bahay, sa likod ng bahagyang nakabukas sa bintana, nakatayo si Selena. Palihim na nakasilip at nakikinig kasama ang kanyang asawang si Anton. Anton, narinig mo ba yon? Natatawang saad si Selena. Napaka-inosente. Bulong ni Anton. Para bang akala mo, kay dali lang ng buhay. Ngumiti si Selena, bahagyang sumandal sa balikat ng asawa. Oo nga, pero kita mo naman may plano sila. Hindi puro emosyon. Bata pa, oo. Pero may respeto sa isa't isa at parehong handang magsikap. Hindi ka ba natutuwa na nakahanap ng totoong pag-ibig ang anak natin? Ngayon, hindi na natin siya kailangang pilitin na magpakasal. Napabuntong hininga si Antonio. Matigas pa rin ang ulo ni Andre. Pero mas mabuti na siguro to kaysa sa wala siyang direksyon. Wika nito. Tumango si Selena saka muling sumilip sa dalawa na magkayakap pa rin. Hayaan na natin sila. Nandito naman tayo para gabayan sila. Hindi na kumibo si Antonio, na natiling nakasilip sa magkasintahan sa labas na ngayon nakaupo sa maliit na bench, magkahawak ang kamay, parehong puno ng pag-asa sa mata. Bahala na, pero aaminin ko, nakakatuwang makita. Parang tayo lang noon. Natawa si Selena bago sinundan ng asawa. Sa puso niya may bahagyang pag-asa na marahil sa kabila ng kabataan at mga pagkukulang. May pag-asa din para sa pagmamahala ni na Andre at Sky na tumagal ng panghabang buhay. Pagkatapos ng pangyayari, nanatiling payapa ang mansyon hanggang sa oras ng hapunan at biglang kumatok si Andre sa quarters ng mga maid. Sky, hindi ka ba malalabas? Naghahanda na sila ng pagkain sa baba. Ha? Ay, ako bang naka-assign sa kusina ngayong araw? Wait, nagkamali ba ako ng tingin sa kalendaryo? Napakunutan noon ni Andre at napailing. Anong ibig mo sabihin? Hindi ko tinutukoy na isa ka sa mga dapat mag-serve. Hindi ba't sabi ni Mama kanina nung umalis sila ni Dad, magdi-dinner tayo? Kasama ba ako doon? Oo naman. Ikaw talaga, Sky. Tara na, pababa na rin si na Mama. Hindi agad na sumama si Sky sa kabila ng paghawak ni Andre sa kanyang kamay. Dahil doon, natigil ang binata sa paglalakad. Sure ka ba? Baka mamaya hindi naman pala ako kasama. Para kasing hindi naman ako dapat sumabay sa inyo. Napakunutan noon ni Andre, saka ngumiti at marahang hinawakan ng kamay ng dalaga. Anong hindi ka kasama? Siyempre kasama ka. Girlfriend kita.
At saka kanina pa sinabi ni Mama na tayo daw magdi-dinner. Kasama ka doon, huwag ka nang mahiya. Alam mo, excited na excited ako dahil ngayon, maharap na kita sa lahat ng hindi na natin kailangang magtago kahit na kanino. At tagal natin hinintay to, Sky. Napangiti si Sky, pero hindi naalis ang konting kaba sa dibdib niya. Okay, basta kapag pinagalitan tayo ulit, ikaw depensahan mo ko. Hindi mo na kailangang ipalala yan, Sky. Gagawin at gagawin ko yan sa kahit anong sitwasyon. Napangiti sila sa isa't isa. Pagdating nila sa dining table, nandoon na sina Antonio at Salina, naghihintay. Mainit pa ang mga putahe sa lamesa. May adobo, sinigang na baboy at pritong tilapia. Halina kayo, kumain na tayo. Bati ni Salina, may magaan ng ngiti. Umupo sina Andre at Sky na magkatabi. Tahimik sa una habang naghahanda ng plato at kutsara. Habang nagsisimula ng kumain, nagsalita si Antonio. Malamig ang tono ngunit hindi nagalit. So, Sky, ilang taon ka na ulit? Saglit na napatigil si Sky saka sumagot. 21 po. At anong plano niyo ngayon ni Andre? Balak niyo bang mag-asawa agad? Diretsong tanong ni Antonio. Napakalatlabi si Andre pero mabilis ding sumagot. Dad, hindi po. Hindi pa naman po. Nag-iipon pa po kami. Pareho kaming may pinagkakaabalahan. I'm still finishing my internship. Si Sky naman may pangarap din na gustong abutin. Plano po naming unahin muna mga pangarap namin. Tapos mag-ipon po muna bago pumasok sa kasalan. Tahimik si Antonio. Tumango ng bahagya pero muling nagtanong. Saan niyo balak na tumira kapag pinalis ko na kayo? Sabi mo wala kayong plano. Napalunok ng laway ang dalawa nang marinig ang salitang paalisin sila. Ngunit huminga sila ng malalim at tila napaghandaan ng pagkakataong iyon. May plano naman po, sir. Kung sakaling kailangan po namin lumipat, maghahanap po kami ng apartment na kaya namin. May konti po kaming ipon tapos maghahanap po kami ng trabaho kung kinakailangan. Kung dumating ang problema tulad ng hindi sapat ang pera o may hindi pagkakaunawaan, anong gagawin niyo? Sigurado ba kayong hindi niyo iwan ang isa't isa? Mabilis na sumagot si Andre, mariin ang boses. Hindi po, Dad. Kahit anong problema pag-uusapan namin, hindi po namin iiwan ang isa't isa. Tahimik na tumango si Sky, pinisil ang kamay ni Andre sa ilalim ng mesa. Ilang sandali na katahimikan. Tuloy-tuloy pa rin ang pagkain nila, pero tila ba napakabigat pa rin ang tensyon sa pagitan nilang lahat. Isa pa, siguraduhin mo lang, Andre. Huwag mo kailanman nalolokohin ng babae yan. Kung sakaling malaman ko na pinaiyak mo siya, kahit anong dahilan, ikaw ang makakatikim sa akin. Huwag mo kaming ipapahiya bilang magulang mo. Napatigil si Andre dahil sa kanyang narinig. Si Salina na nasa tabi ni Antonio ay napangiti din matapos bumigay ang kanyang asawa. Maging si Sky ay hindi makapaniwala. Opo, Dad, hindi ko po siya lolokohin. Pangako po yan. Ngumiti ulit si Salina, halatang natutuwa sa paninindigan ng anak. Sige na. Mukhang matigas din naman kayong dalawa at hindi magpapatinag. Hayaan ko na kayo, basta tandaan niyo respeto, katapatan at tiyaga. Huwag yung sayangin ang tiwala ko sa inyo. Opo, Dad. Opo, sir, salamat po. Tumango lamang si Antonio saka nagpatuloy na sa pagkain. Nagkaroon ng kakaibang kapayapaan ng gabing yon, lalong-lalo nang hapag na siyang simula ng relasyon nila Andre at Sky na hindi na nila kailangan pang itago. Lumipas sa mga taon na puno ng tiyaga at pag-asa. Matapos ang lahat ng pinagdaanan, unti-unting natupad ang mga pinangarap ni na Andre at Sky. Sa pagtatapos ng kanyang internship, matagumpay na nagtapos si Andre sa kanyang kurso. Hindi niya pinabayaan si Sky na noon ay nagsimula na ring ituloy ang pangarap na maging isang flight attendant. Kasabay ng mga pagsusumikap, naging tuloy-tuloy din ang paggaling ng ina ni Sky. Sa tulong ng tamang gamutan at suporta ng pamilya ni Andre, tuluyang nakarecover ang kanyang ina. Nang dumating ang taon ng pagtatapos si Sky mula sa aviation school, isang balita ang nagbigay ng saya sa kanilang lahat. Pumasa si Andre sa bar exam, ngunit hindi lamang basta pumasa ang binata. Ma, Dad, tama ba ito nakikita ko? Halos mapaawang ang bibig ni Andre habang nakatutok sa kanyang laptop dahil hindi lamang siya nakapasa sa board exam. Isa pa siya sa mga top-notchers at nasungkit ni Andre ang ika-7 ranggo. Sa isang gilid, lumuluha na si Salina sa saya at hindi maiwasang mapayakap sa kanyang anak. I'm so proud of you, anak. Proud na proud kami sa iyo ng daddy mo. Hindi naman maiwasan ni Andre ang maluha habang inaalala ang lahat ang napagdaanan niyang pagsusunog ng kilay para sa pag-review.
Ngunit sa mga pagkakataong yon, hindi siya nag-iisa. Nasa tabi niya si Sky, ang babaeng handa siyang samahan sa kahit anong agos ng panahon at ang kanyang mga magulang na laging nandyan para sa kanila. Makalipas ang halos 1 taon matapos ang resulta ng bar exam, dumating ang araw ng isang maikling bakasyon ni na Antonio, Selena at Andre. Isang international flight ang kanilang sasakyan. At sa pagkakataong yon, hindi lamang bilang mga pasahero, kundi bilang saksi sa unang lipad ng isa pang mahal nila sa buhay. Good day everyone! This is Sky Villanueva, one of your cabin crew for today's flight. We are here to ensure you have a safe and comfortable journey. Napangiti si Selena nang marinig ang boses ni Sky. Habang patuloy na nagsasalita ang dalaga, napatitig siya kay Andre na nakatitig sama nitong si Anton. Maya-maya ay bigla itong bumulong sa kanyang ama. Fiancé ko yan, Dad. Umiling na lang si Antonio pero hindi mapigilang ngumiti dahil sa pagyayabang ni Andre. Kitang-kita sa mukha ng binata kung gaano siya kasaya. Kulang na lamang ay tumayo siya at mag-cheer para kay Sky. Alam ko at sa galing niyong pareho mukhang hindi na ako dapat na mag-alala kung ano man ang magiging hinaharap niyong dalawa. Sa hindi kalayuan, nang mapansin ni Sky na nandoon ang pamilya ni Andre, hindi niya napigilang umiti ng matamis saka mahinang kumaway. At hindi nagtagal, dumating ang pinakahihintay na araw nilang dalawa, ang araw ng kanilang kasal. Sa isang napakagandang event hall, napapalibutan ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Naluluhang naglakad si Sky, suot ang napakaganda niyang wedding gown. Habang isinasagawa ang seremonya, hindi maipintan saya sa mukha ni Antonio at Selena. Sa bawat pagbigkas ng panata ni na Andre at Sky, daman nila ang katapatan at lalim ng pagmamahalan ng dalawa. Isang pagmamahal na hinubog ng panahon, sakripisyo at tiwala. Sky, mahal ko. Ikaw ang inspirasyon sa bawat araw ng buhay ko. Kasama mo, natutunan ko kung paano maging matatag, maging totoo at magmahal ng walang hinihintay na kapalit. Sa harap ng Diyos, ng ating mga pamilya at mga kaibigan, nangangako ako, mamahalin kita, igagalang at susuportahan sa bawat hamon ng buhay. Kahit saan man tayo dali ng tadhana, sa hirap o ginhawa, ikaw lang at ikaw ang pipiliin ko, magpakailanman. May mga luhang pumatak sa mga mata ni Sky, ngunit sa kanyang ngiti, dama ang walang kapantay na saya. Lumakas ang loob niya, saka siya naman nagsalita. Andre, hindi ko kailanman inakala na may isang taong mamahalin ako sa ganitong paraan. Salamat sa pagtanggap sa kabuuan ko, sa mga lakas at kahinaan ko. Nangangako ako, sa harap ng Diyos at ng lahat ang nandito, na patuloy kitang mamahilin, magiging katuwang mo sa bawat laban, magiging sandalan mo sa bawat pagod. Ikaw ang tahanan ng puso ko, at kahit ano pa man ang dumating, hindi magbabago ang pangakong ito. Nagkatitigan silang dalawa, puno ng pag-ibig at kasiguruhan. Ngumiti ang pare, sa kamarahan nagsalita. Sa harap ng Diyos at ng mga saksi dito, sa bisa ng banal na sakramento ng kasal, ipinahayag kong kayo ay ganap ng mag-asawa. Andre, maaari mo nang halikan ang iyong bride. At sa pagtatapos ng seremonya, habang bumabagsak ang maliliit na bulaklak mula sa simbahan, naghalikan ng bagong kasal. Ito ang simula ng panibagong yugto ng kanilang buhay bilang mag-asawa. Isang kwento ng pag-ibig na minsang kinuwestiyon, inakalang kalokohan lamang, ngunit sa huli, napatunayang totoo at wagas. Sa kwento ni Sky at Andre, natutunan nating ang kabataang pag-ibig ay hindi dapat husgahan bilang isang damdaming lilipas lamang. Sa kabila ng pagdadalawang isip ng nakakarami, pinatunayan nilang sa tamang puso at tamang pananaw, ang murang pagmamahal ay maaaring tumibay sa paglipas ng panahon. Hindi edad o karanasan ang sukatan ng katapatan, kundi ang kakayahang magsakripisyo, maghintay at sabay na mangarap. Minsan, kailangan lang ng pagkakataon at tiwala upang makita ang tunay na lalim ng isang relasyon. Sa dulo, hindi ang panlabas sa pagtingin ng mundo ang mahalaga, kundi ang katotohanang kayong dalawa ay pinili ang isa't isa sa bawat yugto ng buhay. At sa ganitong klase ng pagmamahal, doon nagsisimula ang walang hanggang kwento. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig.
To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!